Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mabahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube account. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sasain nyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Sa ating mga balita, Malacanang pinayuhan ang Kabataan Party List na maghain ng panukalang batas na kokontrol sa presyo ng produktong petrolyo. Kasunod ito ng paratang ng grupo na sunod-sunuran ng Pangulo sa mga malalaking oil companies hinggil sa issue ng tumataas na presyo ng krudo. Ang ulat mula kay Raquel Bayan. Pinayuhan ng Malacanang ang Kabataan Party List na maghain ng panukalang batas kung nais talaga nilang makontrol ng pamahalaan ang presyo ng produktong petrolyo sa Pilipinas. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng sinabi ng partido na umano'y sunod-sunuran si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga dambuhalang korporasyon. Sa press briefing sa Malacanang, ipinaliwanag ng opisyal na hindi maaaring basta diktahan ng Pangulo ang galaw ng presyo ng produktong petrolyo dahil sa umiiral na oil deregulation law. Ang presyo anya ng langis nakadepende sa galaw ng pandaigdigang merkado. Dahil dito, kung nais anya ng Kabataan Party List na mabigyang kapangyarihan ng gobyerno sa presyo ng oil products, kailangan itong idaan sa pagbalangkas ng bagong batas. Sa halip na magparatang, hinikayat ng Malacanang ang mga mambabatas na gamitin ang kanilang kapangyarihan sa paggawa ng panukala upang maglatag ng konkretong solusyon sa usapin ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa bansa. Ni DOE OIC Sharon Garin na ang presyo ng krudo ay nababase po sa global market forces. At meron po tayong oil deregulation law. So kung nais po talaga na madiktahan ang presyo ng krudo, mas maganda pong gumawa na agad ng batas at magbalangkas na rin ang Kabataan Party List patungkol po dito. Para kung meron na pong batas ay mai-implement po at mai-enforce po ng Executive Department. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, Senador Sherwin Gatchalian nanawagan sa mga kumpanya ng langis na isabay ang pagbaba ng presyo ng krudo sa pagbaba ng presyuhan sa pandaigdigang merkado, bunsod ng tigil putukan sa pagitan ng Israel at Iran. Narito si Nympha Asuncion. Nanawagan si Senador Sherwin Gatchalian sa mga kumpanya ng langis na agad na salaminin ang pagbaba ng presyo ng crude oil kasabay ng pagbaba ng tensyon sa Middle East. Ito ay matapos magdeklara ng ceasefire sa pagitan ng Iran at Israel. Ayon kay Gatchalian, dapat na agad na isabay ng mga oil companies ang presyo ng kanilang produkto kasabay ng pagbaba ng crude oil prices para maibsan ang pasanin na gastusin ng ating mga kababayan.
Hinihikayat rin ng senador ang Department of Energy o DOE na tutukang maigi at i-monitor ang retail market at yaking patas ang pump prices para maprotektahan ang mga consumer. Kailangan rin anyang maging mapagbantay ng pamahalaan at i-monitor ang posibleng domino effect ng Iran-Israel conflict sa mga pangunahing bilihin at serbisyo gaya ng pagkain, utilities at mga pampublikong transportasyon. Binigyang diin ni Gatchalian na ang agarang aksyon ang kailangan para maprotektahan ang mga Pilipino mula sa external shocks. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Hamon sa mga overseas Filipino workers o OFWs, kinakailangang ikonsidera sa pagtalakay ng Kongreso sa panukalang 2026 National Budget. Si Kathleen Forbes sa balita. Kasama sa mga magiging konsiderasyon sa nalalapit na pagtalakay ng Kongreso sa panukalang 2026 National Budget, ang mga hamon na kinaharap ng ating mga OFW, pinakahuli ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon kay House Committee on Overseas Workers Affairs Chair Jude Asidre, dapat isaalang-alang ang mga naging sitwasyon ngayong taon sa paglalaan ng pondo para sa Department of Migrant Workers, partikular na sa kanilang Action Fund, gayon din sa iba pang mga ahensya na tumutugon sa pangangailangan ng mga OFW. Pinuri naman ni Asidre ang hakbang ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na agad pulungin ang kanyang gabinete upang balansehin kung ano magiging epekto sa ating ekonomiya na nangyaring tensyon sa gitnang silangan. Mahalagaan niya ito dahil dapat maging maingat sa mga desisyon na may kinalaman sa ating ekonomiya. Pagtiyak naman niya na kung may rekomendasyon na kailangan ng aksyon ng Kongreso ay susuportahan ito ng Kamara. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nananatiling matatag ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa kanilang misyon na ipagtanggol ang bansa. Ito'y sa kabila na rin ng nagbabagong sitwasyon sa rehiyon, gayon din ang nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., ang mga sundalong Pilipino ay lantay na ipagtanggol ang inang bayan na may tapang, karangalan at hindi patitinag sa kabila ng mga hamong kinahaharap ng bansa. Git pa niya sa nakalipas na mahigit isang siglo ng kasaysayan ng AFP, pinanday na ito ng pakikibaka at patuloy na sinusubok ng panahon. Pero nilinaw ni Bronner na ang kanilang layunin ay hindi sumabak sa digmaan, kundi pigilan ito, ngunit patuloy silang magpapalakas at gagawing moderno ang kanilang hanay sa pamamagitan ng Transformation Roadmap. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Kinumpirma ni Department of Transportation o DOTR Secretary Vince Dizon na suspendido na ang 11 public utility vehicles o PUVs na nag-overcharge sa mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport. Suspendido na rin ang mga lisensya ng naturang drivers habang pinaiimbestigahan ang mga ito. Sinabi ng kalihim na tututukan nila ang pagresolba rito alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Napakaklaro po ng direksyon ng ating Pangulo na itong napakatagal ng pang-aabuso ng mga taxi sa airport, hindi lamang sa mga kababayan natin, kundi pati sa mga turista na nagbibigay ng napakalaking kahihiyan sa ating bansa, kailangan mahinto na. Si Department of Transportation, DOTR Secretary Vince Dizon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Iniulat ni Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o ACG Director Brigadier General Bernard Yang na umabot sa 116 ang convicted na mga cybercriminals simula noong Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Maliban sa cyber scamming, ilan pa sa paglabagang photo at video voyeurism, fraud, violence against women and children, grave coercion, grave threat at cyber libel. Binigyan din naman ni Brigadier General Yang na bumaba ang bilang ng online scams matapos ipagbawal ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Philippine offshore gaming operators at kampanya laban sa spam text messages. Lahat po na naaresto natin ay nakasuhan. But right now, we have 116 convictions from January to June. Group ACG Director Brigadier General Bernard Yang. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Kakausapin ni Justice Secretary Boying Remulla si Supreme Court SC Chief Justice Alexander Gesmundo kaugnay sa pagkawala ng mga sabongero na ngayon ay sinasabing inilibing sa Taal Lake. Ayon kay Justice Secretary Remulla, maraming pera at mabigat ang kalaban sa kaso dahil sa ito ay maimpluwensya. Kahit ang Supreme Court anya ay kayang pasukin ng nasabing mastermind, aalamin nila kung ang dahilan ng tila hindi pag-usad ng kaso. Bukod dito, meron pa anyang grupo ang mastermind kabilang ang police officer. May sangkot din anya ng government official sa kontrobersyal na sabong. Dahil sa nagpapatuloy pa ang case build-up, hindi sinabi ang detalye ng pinaghahandaang kaso at kung sino-sino ang sangkot dito. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Target ng economic growth ng bansa, ibinaba ng mga economic managers ng pamahalaan sa 5.5% hanggang 6.5% mula sa dating 6 hanggang 8%. Detalye ng balita mula kay J. Mark Dagala. Ibinaba ng economic managers ng Administrasyong Marcos ang target economic growth ng bansa sa 5.5 hanggang 6.5% mula sa dating 6 hanggang 8% para sa taong kasalukuyan. Ito ang napagkasunduan sa Development Budget Coordination Committee sa ika-100 at 91 pagpupulong nito na isinagawa sa tanggapan ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev sa Mandaluyong City kahapon. Iniulat din ng komite sa pangunguna ni Department of Budget and Management Secretary Amenda Pangandaman na nakikita naman nilang aabot sa 6 hanggang 7% ang ekonomiya ng bansa mula 2026 hanggang 2028. Ayon sa DBCC, ginawa nilang pagbabago sa projection bunsod na rin ang kinakaharap na hamon ng mundo gaya ng tensyon sa gitna silangan gayon din ang pagpapataw ng taripa ng Estados Unidos. Tumalit sa kabila nito, pinagmalaki pa rin ni Pangandaman na kabilang pa rin ang Pilipinas sa may pinakamabilis sa paglago ng ekonomiya sa rehiyon ng ASEAN. Ang DBCC ay binubuo ng economic managers mula sa DBM, DepDev, Department of Finance at Bangko Sentral ng Pilipinas. Mula sa Mandaluyong City para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pilipinas, inaasahan pa rin mananatiling mayroong pinakamabilis na paglago ng ekonomiya sa buong Southeast Asia. Si Melanie Valdez Reyes sa report. Inaasahang mananatiling pinakamabilis ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa buong Southeast Asia sa kabila ng epekto ng bagong patakaran sa taripa ng Estados Unidos at iba pang global uncertainties. Ayon kay HSBC Economist for ASEAN Aris Dakanay, tinatayang aabot sa 5.4% ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ngayong taon, bahagyang mas mababa sa naunang 5.6% forecast ng bangko. Anya, ito ay dahil sa mas mabagal na pag-unlad noong unang quarter ng 2025, kasama sa kanilang forecast ang posibleng 18%
na reciprocal tariff mula sa Estados Unidos. Gayunpaman, may mga salik na nagpapalakas pa rin sa ekonomiya ng bansa gaya ng easing cycle ng Bangko Sentral ng Pilipinas, matatag na domestic consumption, pagbuti ng credit growth, pagtaas ng pag-aangkat ng kapital at mas mababang inflation. Habang inaasahang babagal ang pandaigdigang ekonomiya sa ikalawang kalahati ng 2025, inaasahang tataas naman ang takbo ng lokal na ekonomiya ng Pilipinas at magpapakita ng kakaibang trend kumpara sa iba. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pagpapalabas ng 309 million pesos na inilaan para sa pagtatayo ng Children or Child Development Centers o CDC sa buong bansa, aprobado na ng Department of Budget and Management o DBM. May report si Lawrence Tanhoco. Aprobado na ni Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman ang pagpapalabas ng 309 million pesos para sa pagtatayo ng mga Child Development Centers o CDCs sa 103 barangay sa buong bansa. Ayon sa DBM, layo nito na pagtibayin ang pundasyon ng edukasyon ng kabataang Pilipino. Kabilang din nila ito sa Local Government Support Fund na bahagi ng 2025 National Budget, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bigyang prioridad ang maagang edukasyon. Target nitong makinabang ang 328 na may hirap na LGU, 89 sa Luzon, 100 mahigit sa Visayas at 100 mahigit din sa Mindanao kasama ang BARM. Kailangan ng LGUs ang 150 kwadrado o metro kwadrado na lupang pagtatayuan ng CDC at sa ECCD Council at responsibilidad sa operasyon. Tiniyak din ng DBM, DepEd, DILG at ECCD Council ang patuloy na pagtutok upang matiyak ang matagumpay na pagpatupad ng nasabing programa sa mga komunidad. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa layuning mapalawak ang internet access sa bansa, sinimulan na rin ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang pamamahagi ng Bayanihan SIM para sa libreng internet sa malalayong eskwelahan. Sa ilalim ng programa, direktang dadalhin ang libreng internet connectivity sa mga paaralang nasa malalayong lugar sa pamamagitan ng agarang pagpapalawak ng serbisyo ng mga mobile network operator o MNO. Unang lumarga ito sa Kalawakan Elementary School sa bayan ng Doña Remedios Trinidad, Bulacan, kung saan nasa 500 SIM cards na o na may 25 GB na libreng data kada buwan ang ipinamahagi sa mga estudyante at guro. Katuwang naman dito ng DICT ang Globe Telecom, Department of Education o DepEd at Department of the Interior and Local Government o DILG. Susunod na mamimigay ng Bayanihan SIM sa bayan ng Masinloc, Zambales, kasama ang Smart Telecommunications at sa General Luna, Quezon, katuwang ang Dito Telecommunity. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mariing kinundina ng Department of Education o DepEd ang anumang uri ng katiwalian sa sektor ng edukasyon, partikular na ang bilihan ng appointment, promotion at designation. Ito ang inihayag ni Education Secretary Sani Angara makarating sa kanya ang mga ulat hinggil sa umano'y pay for possession scheme sa kanyang mismong bakuran. Sa isang pahayag, sinabi ng kalihim na zero tolerance ang kanilang ipinatutupad sa anumang uri ng pag-aalok, gayon din ang pagtanggap ng pera o pabor kapalit ng posisyon sa kagawaran at itinuturing itong grave offense. Hinihikayat ng DepEd ang sinumang nabiktima ng mga ganitong uri ng katiwalian na lumantad, magsalita at maghain ng reklamo sa tanggapan ng kalihim o di kaya sa alinmang law enforcement agencies. Tiniyak ni Secretary Angara na ang lahat ng reklamo ay masinsin nilang pag-iingatan at kanilang poprotektahan ng maghahain nito para sa kanilang kaligtasan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Mga trader na magbabalak lumusot sa pinahigpit na panuntunan sa pagbili ng palay, pananagutin ng National Food Authority o NFA. Si Marian Bastasa sa balita. Nagbabala si NFA Administrator Larry Lacson laban sa mga trader na nagpapanggap bilang magsasaka para samantalahin ang programa ng pamahalaan sa pagbili ng palay. Kasunod ito ng bagong patakaran ng NFA na limitahan sa 100 bags ng palay ang maaaring bilihin mula sa bawat magsasaka para matiyak na ang benepisyo ay mapupunta sa maliliit na magsasaka at hindi sa mga mapagsamantalang rice traders. SOT, dagdag pa ni Lacson, hindi rin palalampasin ang mga kawani ng NFA na lalabag sa mga alituntunin. Patuloy naman ang panawagan ng NFA sa mga kooperatiba, traders at kawani na sumunod sa tamang proseso para masiguro ang patas at maayos na pagpapatupad ng programa. Mula sa NFA para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Lumawak pa ang mga tubuhang apektado ng pamemesta ng Red Stripe Soft Scale Insect o RSSI sa Visayas. Sa ulat ng Sugar Regulatory Administration o SRA, umabot na sa 2,027.79 hectare ng taniman ng tubo ang apektado o katumbas na rin ng 1,097 na mga magsasaka. Sa kabila nito, mayroon namang 228.16 hectare ng bahagyang nakarecover. Kabilang sa mga lugar na ito ang Bagos City, Murcia, Magalona, Silay City, Victoria City at Manapla sa Negros Occidental, Mabinay sa Negros Oriental at Sigma sa Capiz. Inatasan na rin ni SRA Administrator Pablo Luis Ascona ang La Granja Agricultural Research and Extension Center o LGAREC na pag-aralan ang epekto ng RSSI sa mga tubo na nasa yugto ng recovery, lalo na kapag ito ay ganap ng hinog. Partikular na nais ipasuri ni Ascona kung paano naapektuhan ng pesteng ito ang sugar content ng mga recovered cane. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pilipinas kinilala bilang isa sa mga rising Muslim-friendly destinations. Mag-uulat si Hazel Morada. Kinilala ang Pilipinas bilang isa sa mga rising Muslim-friendly destinations ayon sa Global Muslim Travel Index ngayong 2025. Mula sa dating rank 12, umakyat pa ang Pilipinas sa ika-8 pwesto sa listahan ng mga bansang pinakabukas para sa mga turistang Muslim. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, patunay ito na tinitiyak ng pamahalaan na ang mga programa at polisiyang pangturismo ng bansa ay inklusibo anuman ang lahi o paniniwala. Ilan pa anya sa mga hakbang na ginagawa ng DOT ay ang pagkakaroon ng halal certified dining options sa mga tourism establishment. Sa nakalipas na 2 taon, kinilala rin bilang Emerging Muslim-Friendly Destination of the Year ang Pilipinas sa Halal in Travel Awards. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Morada, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At yan ang ating nakalap ng mga national news ang tabayanan, ang regional news. Magbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. This is a public service announcement. Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa sitwasyon ng pagbaha, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa flood warning ng Pag-asa. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang flood warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa flood warning ngunit nakararanas ng pagbaha, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K-12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
This is a public service announcement. Public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Ma! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Philippine Drug Enforcement Agency Mountain Province ipinagdiriwang ang International Day of Drug Abuse and Illicit Trafficking o IDAD-AIT 2025 sa pamamagitan ng donasyon sa Mountain Province Provincial Library. Si Arlene Fagian sa report. Nagdonar Philippine Drug Enforcement Agency Mountain Province Provincial Office kadag iti libro kanda do mga pagbasaan iti Provincial Library idi kalman Hunyo 26 taon 2025. Naramid dagiti donasyon kas panagrambak iti 2025 International Day for Drug Abuse can Illicit Trafficking wenno IDAD-AIT. Karaman kadigiti na idonar nga banag ket comics mainaig iti droga, guidebook iti chain of custody rules, manual iti Republic Act number 91651 no the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2022 kan implementing rules and regulation. Tapno maawatan iti parikot iti droga kan manual iti barangay drug clearing program. Iti IDAD-AIT ket tinawen nga event daytoy nga mapasdak impasdak iti United Nation tapno maitampok iti sangalubungan iti parikot iti panagabuso iti illegal nga droga. Manipod dito'y Bontok, Arlene Fagian para ti RP World Services. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Arlene Fagian. Dalawang Irrigators Association sa Kalinga tumanggap ng Precision Rice Seeders Equipment sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF Mechanization Program ng Department of Agriculture Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o DA-PhilMec. Magbabalita si Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Duha nga Irrigators Associations wano IAST Kalinga iti nag-awat isagay sa Precision Rice Seeders Equipment manipod iti Rice Competitiveness Enhancement Fund wano RCEF Mechanization Program iti Department of Agriculture PhilMec. Dayto iti kataw ng Baran Farmers Irrigators Association ken kapapayaan ng Liwan West FIA. Sigun kini Engineer Marichel M. Giyawan, Provincial Focal Person iti DA-PhilMec Farm Mechanization ti Kalinga, iti RCEF program kat may sa kadagiti provision iti Rice Tarification Law 2019 nga daan
ang 10 billion pesos nga annual budget, babaon iti tariffs, wano buwis dagiti maim-import na bagas. Babaon iti component iti programa kunana, masuportaran dagiti inisyatiba kasi iti rice farm machinery and equipment, rice seed development, propagation ken promotion, karaman expanded rice credit assistance ken rice extension services. May nagdaytoy tinasao ang machinery ket may sa ride-on type planting equipment ang makatulong kadagiti beneficiaryo tapno makisayan iti seed wastage ken labor cost iti panagmulada. Iti turnover ceremony ket taysayang kat iti napanalawas sa Jainia Kimo Farmers Training Center kagiddan iti panagpirma ti DA Philmec ken IAs iti Memorandum of Agreement wenno MOA. Manipod DZR Kitabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Amelia Bumatnong. 100 milyong halaga ng proyektong One Bonoan Pavilion Phase 1 na magiging sentro ng turismo sa Dagupan City malapit ng buksan ayon sa lokal na pamahalaan. Si Verna Beltran ng RP Dagupan sa balita. Maganulan lukasan at publiko so Phase 1 na One Bonoan Pavilion yamang kakantidad na 100 million pesos tanton Daligan Blue Beach at Dagupan City. Aya so imbaga ng Dagupan City Mayor Belen Fernandez. Unungod saya at nanggawi inspection si Fernandez kaibay City Engineer tapian na sigurado na unor yaduga ire project specifications sa abitlan proyekto at walaan na taluran phase kabyangan la so Phase 2 o completion na Building 1 tan igapoy Commercial Building 2. Lega na sa Phase 3 at finishing niya Building 2 tan overall site development. Unaan lan imbagay opisyal na sa One Bonoan Pavilion at mangitarya dakelya trabaho at syudad. Ingkwanan Fernandez, aliwalabat niya silungan na sa libu-libon bisita no agtas sentro na amin niya aktibidad. Nawalaan metya nandi kalidad na klase na pakanan tan sports activities. Nampasalamat met yakinan Senator Risa Hontiveros at pondon inyiterto para sa proyekto. Nung nanunutan kaiba met sa senadora ya ang idaulo at agawan blessing tan ribbon cutting na One Bonoan Pavilion noong February 18, 2025. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, siya si Verna Beltran Adaban para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Verna Beltran Adaban. 15 manggagawa na tulungan ng DOLE Quezon na makuha ang tamang benepisyo sa ilalim ng Single Entry Approach o SENA program. Ang detalye mula kay Mara Grezula ng RP Lucena. Natulungan ng DOLE Quezon Provincial Office ang 15 manggagawa na makuha ang mahigit 440,000 pesos mula sa kanilang dating employer sa Quezon City sa pamamagitan ng Single Entry Approach o SENA. Ayon sa pabatid ng DOLE 4A, isinagawa ang 2 online SENA conferences noong May 30 at June 16 kasunod ng reklamong inihain ng isang manggagawa na kumatawan din sa 14 pang kasamahan. Kabilang sa kanilang mga hinaing ang hindi nabayarang benepisyo at hindi na i-remit na kontribusyon sa Home Development Mutual Fund. Sa unang conference, kinumpirma ng kumpanya ang pagbabayad ng partial payment sa mga manggagawa na umaabot sa mahigit 289,000 pesos. Paliwanag ng kumpanya na antala ang bayad dahil sa pagkaantala rin ng kita mula sa kanilang mga kliyente, ngunit nangakong babayaran ang buong halaga. Sa ikalawang conference ay natanggap na ng mga manggagawa ang kabuuang bayad. Mula sa RP Lucena, ito si Mara Grezula para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mara Grezula. Makikisa sa kauna-unahang cake party sa Palawan, aabot sa mahigit 300. Magulat si Goody Sarsagat ng RP Palawan. Mag-aabot, 3 kagato si 41 ang isasarigang mapakigisara sa Palawan Bakers Association sa mamanaybong cake party sa adlaw yang Biyernes sa City Coliseum, digi sa syudad. Ang pasanag ni Chef Arnold Almadrones, presidente ang nasambit nga grupo iyang Palawan Chef Association nga baboy andarang ing arampangan ang magkatineri cake party bago pa argumento ang isarang dating beauty queen na titingad sa ara masabor nga cake sa Palawan. Makuna isasarigan nga ang tanan nga magairig ay magadaray cake
cake nga misyam nga pulgadang diametro agod siguradong maraking cake ang pagtingi-tingan sa partida ding Biyernes. Dugang pan ni Almadrones nga araan ng andang imbitara ang tiklesa nga beauty queen tinged ara andang nalyagan ang mga ingkon medyo nasakitan andang grupo sa anang komento digi. Sa ingkukon nga party magkatiner sa andang pagtasa sa kada cake nga masasamitan kung ano no ang dapat ma-improve masabor nga ingredients ideya. Paplano para yung grupo nga magkatiner cake festival sa Magadarason nga timpo. Alindigi sa Puerto Princesa City, Palawan, Gudi Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Gudi Sarsagat. International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking o IDADAIT 2025 isinagawa sa Calbayog City. 79 na barangay kinilala at 23 rehabilitated individuals nagtapos. Narito ang report ni Charmaine Perito ng RP Calbayog. Sa pagpanguna sa City Drug Abuse Prevention and Rehabilitation Office, Manilampuson nga ginbuhat sa siyudad sang Calbayog ang pag-obserbar International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Sa tema, The Evidence is Clear, Invest in Prevention, Break the Cycle. Gintagan doon sa programa ang importansya sa temprano nga interbensyon ug padayon nga kampanya kontra illegal nga droga. Usa sa highlights sa selebrasyon ang pag-award sertifikasyon sa 79 nga drug-cleared barangay sa syudad como pagkilala sa era Manilampuson nga pagpatuman mga pitad kontra droga. Lain sini, 23 nga partisipante tikang sa Outpatient Drug Rehabilitation Program ang nagtapos, siyam tikang sa Calbayog, 13 tikang sa Northern Samar, ug usa tikang sa San Jorge Samar nga simbolo sa era pagbalik sa pilo san gobyerno. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Charmaine Perito. Social Security System o SSS Tandag patuloy ang paghabol sa mga delinkwenteng employers sa pamamagitan ng race program nito. Magulat si Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Padayon ang buhatan sa Social Security System kon SSS Tandag sa paggukod sa mga delinkwenteng mga employers pinaagi sa ilang raise kon Run After Contribution Evaders Program. Sa gipahigayon nga press conference kagahapon Hunyo 26, gipamahayag ni Wilfredo Luengas ang acting head sa mga buhatan nga sa niining tuig 2025 adunay 34 ka mga employers na ang ilang nabisitahan ug 12 niini ang nakabayad na. Samtang ang uban padayon nga nagabayad kundi mukabat na sa kapin sa 400,000 pesos ang ilang nakolekta. Dugang pausab ni Attorney Kathleen Gonzalez Hapos, Department Manager 3 sa Mindanao North Legal Department, nga padayon ang ilang pagpahinumdum o pagpasabot sa mga employers sa kamahinong danon sa pagbayad sa binulan nga kontribusyon sa ilang mga empleyado. Gikan sa RP Tandag, kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Nerissa Espinosa. National Museum of the Philippines Sulu binuksan ang museo sa Grade 1 at Grade 2 pupil para sa isang fun interactive game na Museum Quest. Balitang hatid ni Eloisa Mohamad ng RP Holo. Mumpa at napaaw sina National Museum of the Philippines at tawa NMP Ranielo Pasug in Museum Quest appreciating tausug cultural heritage. Amon yung kaban nila, pagkauhaan grade 2 pupils in Amman Elementary School, iban kauhaan tagi sa grade 1, iban grade 2 pupils in Kampang Elementary School. Maksusin pakaradyan niniin maabi-abi in mga bata, kahatihan iban halakaan in cultural heritage sin Lupasug. Kaagi sinambuk hands-on experience halam sin museum. Highlight haini in Museum Quest
Pilipinas Scavenger Hunt Challenge. In tiap-tiap bata amo inati maod dihilan sticker clue iwan special map. Amin makatabang kanila supaya kalawakan in Guinness Cultural Heritage Object halom si museum. Kila bilang quest master si mga bata amin nagapakita siningat kapandayan nila sa ateng kaibanan isa bilang quest adventurers. Dengha RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Eloisa Muhammad. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo. Sa pagbabalik po yan ng programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. Welcome back to school, dear students! Excited na ba kayo? Hooray for the new lessons, new classmates, at new challenges! We wish you all the best this new school year. Have fun, pero syempre, stay focused sa studies at sama-sama tayo sa Bayang Bumabasa. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong walang bagyo pero malakas ang pag-ulan, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa orange at red rainfall warning ng Pag-asa. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang heavy rainfall warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa heavy rainfall warning, ngunit nakararanas ng malakas na pag-ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K-12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Aprobado na ng Development Budget Coordination Committee o DBCC ang panukalang 6.793 trillion peso national budget para sa taong 2026, mas mataas ng 7.4% kumpara sa kasalukuyang budget na 6.326 trillion pesos. Ayon kay Budget Secretary Amenah Pangandaman, layunin ng bagong budget ang Nurturing Future-Ready Generations kung saan uunahin ang kalidad ng edukasyon, serbisyong pangkalusugan at pagsasanay ng manggagawa. Kasama rin sa prioridad ang Build Better More Infrastructure Program, Digital Transformation, Climate Resilience at mas malawak na serbisyo ng Local Government Units or LGUs. Mula sa 10.1 trillion pesos na halaga ng agency proposals, masusing sinala ng DBM ang mga proyektong may agarang epekto at handa ng ipatupad habang nananatiling disiplinado sa paggasta para sa fiscal stability. Target isumite sa Kongreso ang panukalang budget ngayong Agosto.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ibinaba ng economic team ng pamahalaan ang target na economic growth para sa taong 2025 hanggang 2028. Ito ang inanunsyo sa isinagawang joint press conference ng Development Budget Coordination Committee o DBCC kasama ang Office of the President, Department of Budget and Management o DBM, Department of Finance at Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Ayon kay DBM Secretary Amena Pangandaman, ito ay dahil sa epekto ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan at mga bagong taripa mula sa Estados Unidos. Kaya ang naunang 6% hanggang 8% na target na economic growth ay ibinaba sa 5.5% hanggang 6.5% para sa taong 2025 habang 6% hanggang 7% naman ang target mula 2026 hanggang 2028. Sa kabila nito, nananatiling positibo ang outlook ng ekonomiya dahil sa matatag na domestic demand at mga reforma gaya ng Create More Act at PPP Code. Tiniyak ng DBCC na tuloy ang pamumuhunan ng gobyerno sa infrastruktura, edukasyon at digital services para suportahan ang mas inklusibong paglago sa ilalim ng bagong Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inihayag ng National Food Authority o NFA na lilimitahan lang muna sa 100 bags ng palay ang bibilhin sa kada magsasaka. Ito ay sa gitna ng paghihigpit ng NFA sa mga panuntunan kaugnay ng pagbili ng mga palay upang mas maging transparent ang proseso at matiyak ang benepisyo ng maliliit na magsasaka laban sa mapagsamantalang rice traders. Sa isang virtual press conference, ipinaliwanag ni NFA Administrator Larry Lacson na ang naturang limitasyon para sa bibilhing palay ay kada harvest o anihan. Sinabi ni Lacson na titignan nila ang posibilidad na magbago o mapataas ang limitasyon. Pero sa ngayon, mananatili anya ang ganitong limitasyon dahil na rin sa limitadong pondo at kapasidad ng mga bodega. Sa mensahe ni Lacson sa mga magsasaka, kaunting tiyaga at makipagtulungan sana sa NFA upang mas maraming magsasaka ang makinabang sa sistema at marisolba ang mga agam-agam ng traders ang laging pinapaboran. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinag-iingat ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang publiko laban sa ilang mga individual o grupong nagpapakilalang kinatawan ng ahensya o ng mga opisyal nito para manghingi ng donasyon. Ginawa ng DICT ang pahayag kasunod ng ulat na may mga manlolokong ginagamit ang pangalan ni Assistant Secretary Gerald Reyes para makasulisit. Ayon sa DICT, kinokondenan nito ang ganitong panlilinlang at pananagutin ang mga responsable. Hinikayat din nito ang publiko na agad i-report ang mga kahina-hinalang pangangalap ng donasyon o pagpapanggap gamit ang pangalan ng mga opisyal at kawani ng DICT. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan,
Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, nitong Biyernes, ika-27 ng Hunyo, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 56 na piso at 63 sentimo. Ang Japanese yen naman ay nagkakahalaga ng 39 na sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 44 na piso at 47 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 7 piso at 70 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 21 sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 77 piso at 77 sentimo. Nasa 66 na piso at 25 sentimo ang euro, 41 piso at 50 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakahalaga ng 15 piso at 10 sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang po ng ilang paalala. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maaari bang umusog-usog ng konti? Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. This is a public service announcement. Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS number 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd Order na ito ang levels K-12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita.
Dinomina ni Filipina tennis star Alex Ayala si Diana Yastremska ng Ukraine 6-1 at 6-2 sa quarterfinals ng Eastbourne Open sa United Kingdom nitong Huwebes. Ang 25 anyos na si Yastremska ay number 42 sa Women's Tennis Association o WTA ranking. Dahil sa panalo, umabanse si Ayala sa semifinals kung saan makakatapat nito si Varvara Gracheva ng France. Bago nito, tinalo ni Ayala si Lucia Bronzetti ng Italy sa first round ng Eastbourne Open main draw, habang nagretiro si Yelena Ostapenko ng Latvia sa kanilang second round match, kaya't nakapasok ang 20 anyos na Pilipinas sa quarters. Nagtapat na si Ayala at Gracheva sa second round ng Nottingham Open qualifying draw kung saan nanalo si Ayala 6-3, 3-6 at 6-3. Subalit tinapos kagad ni Ayala ang kanyang kampanya sa first round ng main draw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinangunahan ni Clint Escamis ng Mapua University at Allen Liwag ng De La Salle College of St. Benilde Men's Basketball Mythical Team ngayong taon na bibigyan ng parangal ng College Press Corps sa kanilang awards night itong darating na Lunes. Ang College Press Corps ay binubuo ng mga grupo ng writer na binabalita ang UAAP at NCAA. Pinangunahan ng NCAA Most Valuable Player nitong nakalipas na taon at Finals MVP ngayong taon na si Escamis ang Cardinals sa kanilang unang titulo simula pa noong 1991. Sa elimination round, nagposte ng averages si Escamis ng 15.44 points, 4 assists, 3.61 rebounds at 1.89 steals kada laro, bago mag-average ng 24.5 points, 4 na assists at 4 na steals sa finals series kontra De La Salle College of St. Benilde. Minandohan naman ni Liwag ang NCAA Season 100 MVP, ang Blazers ng may averages na 14.61 points at 11.28 rebounds, kasama pa ang 2.33 assists at 1.22 blocks sa elimination round bago patalsikin ang San Beda University sa Final Four at sa huli ay natalo sa Mapua sa finals. Makakasama ni Escamis at Liwag sina two-time UAAP Most Valuable Player Kevin Kiambao ng De La Salle University, ang kanyang teammate na si Mike Phillips at UAAP Season 87 Finals MVP JD Kagulangan ng University of the Philippines. Bukod sa men's basketball, ang top players mula sa women's basketball at football ng UAAP at NCAA ay bibigyan din ng parangal. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inaasahan na magsusuot ng uniforme si Junmar Fajardo para sa San Miguel sa Game 2 ng kanilang Best of 7 semifinals kontra Barangay Ginebra ngayong Biyernes. Yan ay pagkalabas ng resulta ng pagsusuri sa kanyang kanang binti na mukhang iniinda ng 8-time Most Valuable Player sa Game 1 pagkatalo ng Beermen 73-71 kontra Gin Kings at lumabas na negatibo sa seryosong injury. Nagreklamo si Fajardo sa paninikip sa kanyang binti at nakita pang naglalakad ng parang may pilay. Tinanggal sa laro ang Philippine Cup Best Player of the Conference front runner para bigyan ng unang panlunas noong second half na sinamantala naman ng Barangay Ginebra para bumalik sa 18 puntos na pagkadehado. Naging ebidensya din ito sa nagawang 6 na puntos lamang ni Fajardo, subalit nakalikom naman ito ng 19 na rebounds. Kinumpirma naman ni SMB Team Manager G. Abanilla
na ayon sa kanilang physical therapist at napansin din ng kanilang mga doktor ang paninikip sa binti ni Fajardo, subalit pwede na itong maglaro. Subalit makikita na lamang kung kaya ni Fajardo na maglaro o kaya'y gamitin ni head coach Leo Austria ang big man o hindi. Kapag hindi maglalaro si Fajardo, masasaktan ng husto ang Beermen, lalo na't ang mga players katulad ni Japeth Aguilar, Troy Rosario at pati na rin si Raymond Aguilar ay maganda ang ipinakitang laro noong wala sa court si Fajardo sa Game 1. Kung sakasakaling napagdesisyonan ni Austria na huwag palaruin ang 6'10" big man, aasa ang Beermen kina Rodney Brondial, Mo Tautua o kaya'y sina Andreas Cahilig at Don Truliano para manduhan ang ilalim ng basket. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinangalanan ng Alas Pilipinas sina Thea Gagate, Fifi Sharma at Vanny Gandler bilang tatlong reserve players para sa 2025 VTV Cup. Una nang inanunsyo ni Alas head coach Jorge Sauza de Brito ang 17 babaeng manlalaro ng Alas ilang araw bago lumipad patungong Vin Phuc sa Vietnam para sa isang linggong turneo. Subalit na pagdesisyonan 2 araw bago ang kompetisyon na isasangtabi ng Nationals ang 2 sa kanilang 6 na middle blockers at isa mula sa 4 na outside hitters. Kamukha ng sa 2025 ABC Nations Cup, ipaparada ng Pilipinas ang 4 na middle blockers sa katauhan ni Del Palomata, Maddie Madayag, MJ Phillips at Amy Provido. Ang mga nasa opensa ay kinabibilangan ni na 2-time PVL Most Valuable Player Brooke Van Sickle at Ea Laure, pati na rin ang tambalan ng dating LaSalle champion na sina Alea Malaluan at Leila Cruz. Magkakaroon din ng 4 na setters para sa Alas na pinangungunahan ni team captain Gia de Guzman, Tia Andaya, Lams Lamina at Mars Alba. Makakasama naman ni veteranong libero Don Katindig ang bagong saltang si Justine Jazareno. Sisimulan ng Pilipinas ang kanilang kampanya sa VTV Cup itong Sabado laban sa host nation Vietnam sa rematch ng 2025 ABC Nations Cup Finals kung saan nanalo ang Vietnam. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, magiging professional na player na si Pauline de Guzman ng Arellano University pagkarang pumirma ng kontrata para maglaro sa Petrogas Angels sa Premier Volleyball League o PVL. Inanunsyo ito ng Angels nitong Huwebes kasama din si Jules Tolentino ng De La Salle University. Hindi kinuha ni de Guzman hindi nakuha si de Guzman sa PVL draft ngayong taon, subalit kinuha naman siya bilang free agent. Ranked 25th sa scoring department ang 23 anyos na opposite hitter na si de Guzman sa pagtatapos ng elimination round nang may kabuang 176 points at isa sa mga best spiker ng liga na may success rate na 29.56%. Sa Petrogas, makakasama niya muli ang kanyang dating teammate na si Donalyn Paralejas kung saan layunin ng Angels na makakuha muli ng isa pang titulo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo.
Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT sa pagbabalik po ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang po ng ilang paalala. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatakot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS number 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd Order na ito ang levels K-12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Welcome back dito sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. At halo, magandang araw sa ating mga chismoso. At chismosong nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Inamin ng dating actress na si Jewel Mish na muntikan na niyang maging boyfriend ang kapamilya heartthrob na si Paolo Avellino. Ito ang naging pasabog mismo ni Jewel nang maging guest siya sa programang Fast Talk with Boy Abunda. Habang nagkukwento si Jewel tungkol sa kanyang starstruck journey, bigla niyang na-name drop ang pangalan ni Paolo na ayon sa kanya ay nanligaw at nagpakita ng tunay na intensyon sa kanya mula sa kanilang batch. Say ng starstruck ultimate sweetheart, quote and unquote, medyo ilan-ilan sa kanila yung nag-show ng interest. Pero yung seryoso talaga was Paolo Avellino. At pag-amin pa niya, naging kami rin nung naging close ko siya. Siya talaga yung tagapagtanggol ko that time. Siya yung talagang naka-close ko. Pero agad namang nilinaw ni Jewel na kahit may mutual understanding at kilig sa pagitan nila, hindi sila naging opisyal na magjowa. At syempre, nang tanongin naman si Jewel sa Fast Talk segment kung sinong aktor ang muntik na niyang maging boyfriend, walang kaabog-abog, walang keme niyang binanggit ulit ang pangalan ni Paolo. At kung matatandaan, ang dalawa ay parehong naging parte ng Starstruck Season 4 kung saan si Jewel ang
ang tinanghal na ultimate sweetheart. Sa ngayon ay happily married si Jewel kay Alex Kurzer at naninirahan sa Michigan sa Amerika at nagkaroon na sila ng tatlong cutie daughters na sila Aisla Rose, Emerald Jade at Isabel Quinn. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Aminado ang kapuso actress na si Andrea Torres na hanggang ngayon ay nananatili pa rin siyang single. Sa kanyang naging guesting sa Fast Talk with Boy Abunda ay nausisa siya tungkol sa kanyang love life. Sabi ni Andrea, quote and quote, "Tito Boy, single pa rin pero open to meet new people." Ang saad ni Andrea sa interview, hindi na kasi bago kay Andrea ang pagiging single ng matagal na panahon matapos ang breakup. At samantala kinumpirma naman ng actress na ang huling boyfriend niya ay si Derek Ramsey. At nang natanong naman kung bukas pa ba ang kanyang puso na muling makipagrelasyon at open naman siya at go with the flow lang siya. Yan ang kanyang naging tugon. At chika pa niya, may mga nakaka-date naman siya. Subalit, hindi nararamdaman ang spark na tinatawag kaya hanggang ngayon ay single pa rin siya. Sabi pa niya, alam kong once ma-feel ko yun, dire-diretso na yun. I'm sure pag ready na ako, darating yan. Ani ni Andrea. O hindi naman daw nakabase ayon kay Andrea sa physical na anyo ng susunod na karelasyon dahil hindi naman pare-parehas ang naging itsura ng kanyang mga naging ex-boyfriend. At nagbigay naman siya ng mensahe sa kanyang magiging susunod na boyfriend. Ani Andrea, quote and quote, "Hi honey, huwag kang mainip. I'm coming soon." Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nominadong Outstanding Asian Star sa Seoul International Drama Awards 2025 ang kampamilya actor na si Daniel Padilla. Ibinahagi ng Star Magic ang tungkol sa nominasyon ni incognito star Daniel Padilla bilang Outstanding Asian Star para sa Seoul International Drama Awards 2025 dahil sa kanyang pagganap sa nabanggit na action series. Mababasa sa caption ng post ng Star Magic ang caption na ito, "A nomination as supreme as his title. Rooting for your victory as Outstanding Asian Star in this year's Seoul International Drama Awards." At matatandaang na-nominate na noon si Daniel kasama ang ex-real at real partner na si Catherine Bernardo para sa huling serye nilang Too Good to Be True kung saan ang nagwagi ay si Catherine Bernardo. Sinundan naman ito ni Kim Chiu, Bel Mariano, Ding Dong Dantes, Alden Richards at Gabby Concepcion. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Milo Janela, Susan Aison, Anthony Pimentel at Hiro Lucero sa ating Wirecast. Maraming salamat din sa ating executive producer, Steph Vicente at Jerome Toledo, sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa. Para sa ating regional news, kay Leo Magpayo para sa balitang business at sports, kay Mama JT para sa showbiz, at maraming salamat din sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Thank you rin kay Erwin Peñano na nakaagapay sa atin. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. Mga kaganapan. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.